Robin Hood Padilla. Ganon din po sa ginoong chair ng committee. Alam po ninyo yung ginawa po ng police doon ay nag-serve ng warrant of arrest. Yung warrant of arrest po magagamit pong hanapin yung taong tinutukoy doon sa warrant of arrest. Sa nakita po namin, hindi lang po isang tao kasi po yung tinutukoy ng warrant of arrest. May mga kasama siya. Kaya pwede pong hanapin yun kung saan man yung ilan mga taong kinaukulan yung nakasaad doon sa warrant of arrest. Ngayon, kung saklaw po ng warrant of arrest yung lugar na kung saan pwedeng ma-serve, pwede pong hanapin yung tao. Hindi po naman hinahanap yung gamit. Ang hinahanap po yung tao. Kaya sa katunayan nga po, nasasaad din sa rules of court, doon po sa service of warrant, pwede po talagang pumasok kung hindi sila papapasukin sa ano. Tinalakay po natin yan nung pinag-usapan yung hearing doon sa pagsaserve ng warrant, doon sa Pandibulacan. Dito rin po sa hearing ng Senado, sinabi namin kung merong warrant of arrest, enough na yun na makapasok yung pulis sa loob. Subalit, kailangan lang na may protocol. Sa nakita po ng NAPOLCOM doon sa video footages, lumalabas naman na naka-restrain yung mga pulis nga. Sila yung ni-water cannon, sila yung napagbuhatan ng kamay kasi nga kahit na ating dating Pangulo sinabi nga na pwede talagang makapasok kasi may warrant of arrest. Nangangahulugan po na yung mga kinaukulan din nagkakasundo na talagang pwedeng pumasok sa loob. Kaya lang po siguro napilitan pumasok kasi pinigilan sila. Alam po. With the permission of Senator Robin Hood Padilla. So, mabilis ang usapan. PNP, sinong pinagdudahan nyo at that time that you personally believe nandoon sa Prayer Mountain? Sinong nandoon? Because Pastor Kibuloy, kung siya talagang, sabi nyo, hindi lang siya ang target ninyo. Kasi kung siya ang target ninyo, he cannot be omnipresent in all those locations that you are searching for him. So, ganito, 5 locations ang simultaneously ni-raid ninyo para ma-serve yung warrant of arrest. Sino ngayon ang hinahanap ninyo doon sa unang-una, yung sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City? Sinong hinahanap doon? Sir, Your Honor, our Chairman, wala po sa akin yung listahan ngayon. But I just want to clarify, 6 po kasi yung warrants of arrest. 6. Hindi lang po si fugitive Kibuloy ang hinahanap natin, but 5 others po na co-accused niya sa non-bailable offense. Kaya nga, I am asking the PNP, I am asking you, kung sinong hinahanap doon, sinong hinahanap dito, sa 1, sa 2, sa 3 na mga areas. Para klaro tayo na hindi kayo fishing expedition because as alleged by Attorney Torion, that is quite an obvious fishing expedition kung itong 5 hinahanap ninyo doon sa 5 lugar din. Dapat klaro ang informasyon na si Pastor Kibuloy andito, si another suspect andito. Kasi kung it's very hard to explain, no? It's very hard to explain kung bakit simultaneous yung mga lugar na yun na pinasok ninyo kung ang hinahanap ninyo si Pastor Kibuloy lang. As you have said, 6 ang hinahanap ninyo. So I am tend to believe na yung 6 na yun distributed sa 5 location. Kasi they cannot be present in every location. Di ba? That's really true, our Chairman. No? Ang sinasabi ko nga sa warrants of arrest at pwede silang tumakbo anytime. Ang ano po na natin, they have the same address as inaano natin, but we have the intel reports that the people are hiding in these places po. And I don't have any reports na hindi wala sa akin yung intel report, but that's confidential reports. Nandito po yung mga 6 na to, dito po nagtatago sila, dito sa mga different locations po. So far, as we speak right now,
out of the 6, ilan na accounted ninyo? Sir, isa lang po ang nahuli po natin. Ah, isa Opo, pa lang? nakakulong po siya sa amin. Hindi po pa siya kasi non-billable offense po siya. Yung 5 kasama si Pastor Kibuloy at large pa rin? Opo, with a valid warrant of arrest. Valid po siya hanggang ngayon. And just want to make clear, valid po yung warrant of arrest po nila, our chairperson po. Okay, so isa lang ang accounted. All others, wala pa. Wala pa po. They refuse to surrender po. They refuse to surrender. Kaya that's what we call them, fugitives of the law. Okay. Mr. Chair, Yes, go ahead. Carlo po. Katiil. Yes, Brother Carlo Katiil. Yes po. Thank you Yes, po, go ahead. Mr. Chair. Resident Minister po ng Kingdom of Jesus Christ, Central Headquarters. Our resource persons here, the police officers, were not there during the June 10 po. So, I don't think so. They don't know what really happened. I was there po, personally po, June 10. Kung nakita mo po yung video, ako po yung unang sumampa, humarap po sa police. Mr. Chair, nananalangin po kami sa time po na yon. Dinistorbo po ng mga kapulisan na para mga barumbado at parang susulo po ng gera, complete full battle gear po. Kaya po, nagtakbuhan po kami doon sa gate. Sabi po ni General Marbil, Mr. Chair, we used women, children as human shield. Akala po namin, Mr. Chair, magaling po yung mga intelligence po ng ating kapulisan at pinag-aralan po nilang mabuti. Natural po, Mr. Chair, nananalangin po kami. Whole family nandun po lahat. Nung inakyat po nila, Mr. Chair, ang aming gate, ang aming pong response, kami pong lahat, kasabay yung mga bata, tumakbo na po kami doon to defend our place. Bakit? Nung una po akong sumampa po doon, Mr. Chair, hinanapan ko po sila, ano po ito, para saan po, may dokumento po ba kayo? Pwede nyo bang mahintay ang aming mga lawyers? Hindi po sila nakinig, Mr. Chair. Hindi po talaga sila nakinig. They really pushed themselves na gusto silang pumasok. At kami po, mga inosente, sabi po nila, pwede po daw kaming armasan ni pastor ng mga baril. May private army po daw kami. Yun ang intelligence report po nila. Pero nakita niyo po, wala po kaming kalaban-laban. Mga inosente po, missionary na mga bata, matanda, na until now po ay natutroma. Kayo po, Mr. Chair, mga officials, may mga anak po kayo. May mga magulang po kayo. I do hope hindi po mangyari sa grabe pong trauma. Until now, yung mga bata po, makakita po ng mga police in uniform, men in uniform, sumisigaw po, nanginginig po. Hindi po namin alam paano po, ano po yung intervention na gagawin namin. Umiiyak po. Makakita lang ng police uniform like you, na taas po ang aming pagtingin po at respeto po nung una. Pero nung ginawa po nila ito, kasi simple lang po hingin namin eh. Hintayin po ang lawyer namin. And we have our Kingdom Property Administrator na si Pangulong Rodrigo Duterte. Ni isa sa kanila, hindi man lang po tumawag kay President Duterte. Kami pa po ang nag-initiate na tumawag, Mayor, President, ito po ano pang gawin namin? Kasi nga siya pong administrator, magpaalam po. Yun pong alam namin na batas. Kasi for 4 times, pabalik-balik na po sila dyan. Nagsuserve po ng mga search warrant, mga warrant na yan. Pinapatuloy po namin kasi ayaw po namin ng kaguluhan. Peace-loving people po kami, sir, ma'am. At eskwelahan po yun, simbahan din po yun. Wala po kami mga baril, wala po kami mga armas, hindi po kami mga violente, hindi po kami mga terorista, hindi rin po kami mga kriminal. Until now po, yung mga pulis po nila doon, nakakalat, tinadtad po ng checkpoint, harap po ng aming compound, sa gilid, kinasing na po nila kami. And when we approach them, magtatanong lang po kami, Sir, ano pong pangalan niyo? Pwede po bang makuha ang ID niyo? Kasi para masiguro lang namin kung pulis ba yan. Pwede pong NPA, magdamit lang po ng pulis, pwede po iskalawag, pwede po preso na pakawala, damitan po ng pulis, magpiring, wala pong makita mata. Magtatanong kami, maghingi ng ID, police badge number. Wala pong may pakita, magtakbuhan po para pong walang narinig. And then, according to General Torre po, sabi po niya na panggabi lang po yung checkpoint. Hindi po, 24 hours po. Nandun po kami sa harap, nakabantay po. Kami po ang nakasaksi. And then, may kakulangan po ba tayo ng pulis? Binagsak po doon sa Davao City, sa harap po mismo ng aming compound. Lahat ng mga pulis. Bakit may Region 10 po doon? May Highway Patrol Group pa, may HPU, may Regional Mobile Group pa, DCPO, PNP Region 11, taga-barracks pa. Nagkampo na po sila doon sa harap ng aming compound po, sir. Grabe po ang pag-terrorize at ang trauma po naramdaman po namin, lalo na po ang mga kabataan.
kung may mga anak po kayo at may mga konsensya. Nagsisigaw, parang nababaliw po yung mga bata namin doon, sir. Ano pong gawin po namin doon, sir? May intervention po ba kayong in-offer? Akala po namin na pinag-aralan nyo, napag-aralan nyo ba through your intelligence na simbahan yun, community yun, marami mga pamilya-pamilya doon. Eskwelahan din po yun, sir. Marami po mga estudyante doon. Kaya hanggang ngayon nagbabantay po kami. In disguise po ng police visibility, in disguise po ng pa-checkpoint po ninyo. Hindi po kami mga bobo, sir. Alam po namin kami po ang pakay nila. Tinatanong namin, bakit kayo nakatakip ng mukha? What they did po, sir, tinotraumatize, tiniterrorize po nila kami doon na nakatira. For 40 years po, Mr. Chair, nakatira po kami dyan. Past administration po, wala pong ganitong nangyari sa amin. Okay. Wala po. Alam mo, I've been a Davao City Police my whole life bago ako naging chief PNP, bago ako napunta ng Krame. At noon, kapag kami magkakandak ng checkpoint sa highway, alam niyo, ang mga tao magpapalakpakan. Tuwang-tuwa sila na may pulis dyan nagkakandak ng checkpoint. Marami maghatid ng tubig, maghatid ng pagkain, dahil mahal na mahal kami ng taong bayan ng Davao pag nakakandak ng checkpoint. Ngayon ko lang narinig na ang mga Davao pala ay matititerrorize na pag nakakita ng pulis na nag-checkpoint. So, it saddened me to know. Masakit po sa puso namin, sir, actually, sir. Ganun na pala ang tingin ng... Yes po, sir. Mataas po ang respeto namin, sir. We really supported the police, the men in uniform po. Pero ngayon po, sir, sa ginagawa po nila, sir, para po kami mga terorista, para po kami mga criminal, sir. And we are just living there peacefully po. And then we are just asking simple questions. Karapatan po namin to get their names po. Yeah, Karapatan po namin yan, sir. Sana ngayon, ngayon, we are living in a different circumstance. Very different ang circumstances ngayon natin. Kaya ako'y nakiusap sa inyo at saka sa mga membro ng inyong simbahan. Please do not totally detach yourself from the police. Huwag sana kayong totally mawalan ng respeto, mawalan ng ng trust sa kapulisan natin. Please ako nakiusap lang ako. Pareho tayong taga Davao eh. Pareho tayong taga Davao. Ako masakit sa kalooban ko na yung pulis pala sa Davao hindi na pagkatiwalaan. Well, you know, we build that trust between the police and the community for a very long time. Alam kasi natin yung policing doctrine na the police is the community is the police. Mahal ng police ang kanyang komunidad, mahal ng komunidad ang kanilang police. Ganyan po ang treatment namin sa Davao noon. Ngayon parang kalaban ng pulis ang community, kalaban ng community ang pulis nila. Sana ma-fix natin ito. Nakikinig ngayon dito ang ating RD ng Region 11. Please, ibalik natin yung trust ng taong bayan sa ating kapulisan. There's only, ang ating hinahanap is only 6 na mga suspect. Pastor Kibuloy and 5 others. So sana sa in your quest na mahuli itong 5, you do not alienate the whole Davao community from the PNP. Yun lang sana, paintindihan natin taong bayan. Ito lang ang may warrant, ito lang ang aming hinahanap. Masakit man sa kalooban ninyo, pero trabaho namin dito ng police na talagang i-implement ang warrant dahil we have to enforce the law without fear and favor. Fair or favor. Yun ang gawin namin. Pero as the way I heard it, the way I observed, na para bang Nick, na ang mga tao ay nagiging anti-police na sa Davao City. It's your job. It's your responsibility na sana, i-maintain mo yan. You reconnect with the community. Yun lang pag-iusap ko because nag-retire ako na police Davao talaga, iba ang feeling ko. Very proud ako sa aking community and my community was very proud of the police. 6 na tao lang ito nahanap natin. Hindi suspect
itong buong Davao community. So huwag natin silang kalabanin. Huwag natin silang i-alienate from us. Balik natin. Sir, excuse me po. I will recognize General Marbel after you. Please go ahead. Good afternoon po, Sir Marbel. I really want to talk to you. No. Yeah. No. Just address to this chairman. Okay, Yeah, please Your go ahead. Honor. Yeah, go ahead. I want to talk to you Yeah. for Marbel. Yeah. Police officers, we love you before. Not only police officers, Dito sa akin, but men in uniform, we love you before. Why? We are religious people and we are before secluded to the outside. But because of maraming mga haka sa amin doon, sa loob, baka nagsisabo kami, yung may harim sa loob, etc., etc. In fact, it was former Rodrigo Duterte I will cut you advised. short. Yes. Hindi ako naniniwala na nagsasyabo kayo sa loob. Klaruhin Pero ko. yun ang Klaruhin ko, haka-haka. wala. Yes, sir. Hindi mangyayari yan. Yes, kahit ipa-hair From my flip wildest pa kami, imagination, hindi ko maisip na kayo gumagamit ng sabo. Yes, Hello. sir. So I doon promise tayo, you. sir, ha? Oo. But, yan ang naririnig namin noon pa. In fact, it was President Rodrigo Duterte, the former president, to advise us, Pastor, please open your gates to others para makita naman nila kung ano kayo nasa loob. So it was Pastor also who oriented us. Parang i-orient na kami na we cannot detach ourselves to others. We might be there, pero kailangan nating ipakita. Kasi sabi niya, let your light shine upon men that they may see your good works. But they cannot see the good works that the kingdom is doing. So, balik tayo doon sa mga men in uniform. It was this group that Pastor embedded into our hearts that we should love. Why? Anong sabi niya? Ito sila ang nag-lay down ng kanilang buhay to protect our country. Doon hindi kami familiar sa mga men in uniform before. But we started following pa. So, kaya pag nakikita namin sila sa daan, mga ganun, nagbibigay kami ng food. Alam niyo yun, nagbibigay kami ng food, etc. But, sorry to say, Mr. Marbel, true ba to? Senator Bato, sorry to say, overnight sinira ninyo yung mga values na ipinunla ni Pastor sa aming mga puso. You said, sana maibalik namin yung, I hope in time, because mayroon namang healing time, but this time we want to be heard. We want to be, gusto naming pakinggan. Buti nga, sabi nyo kanya, lahat may boses. Okay, kami may boses, wala kaming kapangyarihan tulad nila. Nasa kamay nila ang kapangyarihan ng bansa, nasa kamay nila ang kapangyarihan to do what they want. No? O, sabi nga ninyo, nag-serve sila ng warrant of arrest. Given. O, kung may kasalanan, sige. Allegedly, kung may kasalanan, warrant of arrest, go. In fact, Senator, gi-challenge ko sila. If you want to know who we are and what we are, come live with us, libre. Pero nag-expire na yung challenge ko sa kanila. Hindi na pwede ngayon. Oh. So, come live with us so that you will know who we are and what we are. Sabi ko gano'n, hindi kami dito prostitute, hindi kami bangag, walang tuni-tuniladang shabu sa aming lugar, yun lang, allegedly, nandyan yung mga iwawarant ninyo, arrest ninyo. Why will you put into compromise and risk public safety? We are part of the public, we are a community there. Thousands, may mga bata, may mga matandang palliative, may mga senior citizens katulad ko na nakatira doon. For how many long years we've been then? We are toiling that property by blood, sweat, and tears. Tapos maririnig namin na i-invade, kukunin. Kayo, Sir Senator, what will be your first reaction? Ilang beses silang nag-serve ng warrant of arrest? Out of respect, with due respect, Sir Marbel, sa mga tauhan mo, we receive them, sir. With due respect. Dito sa akin. Sige. Yeah, oh, sir, sorry. I'm not used to it, that's one. So, we receive those
yung mga warrant na deserve nila. But this time, from the words of Sir Abalos, nag-serve lang naman kami ng warrant of arrest. Parang kami pang may kasalanan. Ang batas ay batas. Ang may kasalanan mananagot. Correct. Ang batas ay batas. Ang may kasalanan mananagot. Doon kami. Oh. Pero, iko-contest ko yung sinabi niya, nag-serve lang kami ng warrant. Hindi kayo nag-serve lang ng warrant of arrest. Nilusob ninyo kami in a horrible and terroristic way. Busloads and truckloads of men in uniform. Madaling araw, tulog pa ang iba, kagigising namin. Sige kayo mga kagbawan, ikaw sir, lulusubin ka ng what will be your first reaction? Aba, ibibit-bit kami ng Biblia, tapos, oy, sabi sa Word of God, ganon? No! Kayo, may mga pamilya kayo, what will be your first reaction? Of course, we need to defend. Tapos sasabihin pa na, ginawa naming shield ang men at mga bata doon. It's not, we are shielding our property. We're just